Nakahinga ng maluwag si Albert na makapasok na si Ara sa loob ng apartment ito. Iba yung pagkokontrol ang ginawa niya sa sarili nang makita niya ang itsura nito pagkabukas nito ng gate. Napakalakas pa rin ang pagkabog ng dibdib niya. Halos hindi siya makahinga nang tumambad sa kanyang itsura ni Ara nang pagbuksan siya nito ng gate. Sino ba mag-aakalang gano'n ang aabutan niya? Ang buong akala niya ay nakahanda na ito. Alas 5:30 na kaya inaasahan niyang nakagayak na ito. Pero hindi niya inaasahan ang ayos nito na bumungad sa paningin niya. Basang-basa ang buhok nito. Ang tubig na nagbuhat doon ay napansin pa niyang malayang umaagos sa katawan nito. At partikular na pa niyang nakita ang ilang butil sa gawin ng dibdib niya. At hindi pa masyado nakaayos ang pagkakatali ng roba niya. Hindi niya maiwasang may masilip roon. Puting-puti ang balat nito, napakakinis tingnan at tila kay lambot. Isama pa ang halimuyak ng sabon na ginagamit nito. Lalo siyang nadala. Kung hindi ito nagsalita ay baka nasunggaban na niya ito sa halik. Sinong lalaki makaka-resist sa ganda nito? She was so damn sexy. At kagabi pa siya natutok sa rito nung hinubad nito ang blazer na suot na naglantad sa nakinis na nitong katawan. Nag-inhale-exhale siya ng paulit-ulit. Hindi niya dapat iniisip yon. Pero kasi, hindi ganun kadaling magkontrol. Pero alam niya ang kinakailangan niya gawin niyon. May respeto siya kay Ara at sa kahit sino pang babae. Mukhang kailangan niyang dumistansya ng kaunti para hindi siya makagawa ng maling hakbang na baka pagsisihan niya at ikagalit nito. Pumasok uli siya sa bahay. Kailangan niyang kalmahin ng sarili. Pagkatapos pagbili na ni Ara si Lorraine ay hinarap na niya si Albert. Nang tingnan niya ito ay naalala na naman niya ang kahiyahiyang eksena kanina. Albert, alam kong kahit hindi ko sabihin ay aalagaan mo yung friend ko. Aba, dapat lang. Kung hindi, mabablack eye kapag uwi niyo rito. Sayang naman ang gwapong face. Tirada ni Lorraine. Siniko niya ito at saka tiningnan ng masama. Oy, huwag mo akong tingnan ng masama dyan, Ara. Tototohanin ko sinabi ko, no? Ikaw ang usapan dito. At saka botong-boto ako sa isang to. Kaya dapat lang na hindi niya yun pahiyain. Napangiwi siya. Natawa naman si Albert. Pambihira, ang daldal talaga ni Lorraine. O siya, baka maliit pa kayo niyan. Friend, huwag puro trabaho ha. Mag-enjoy ka ron. Bilin pa nito. Tumango na lamang siya. Maya-maya ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Sumakay na siya ng kotse. Hindi pa sila nakakalayo ay may humarang na sa kotse sa kanila. Bumaba ang may-ari niyon, si Martin. Uh-oh, nakalimutan pala niyang tawagan nito kagabi upang sabihin na wag na siyang sunduin. Nagkatinginan sila ni Albert. Dito ka na lang, ako nang kakausap sa kanya, sabi nito. Hindi na siya nagprotesta dahil nakababa na agad dito ng kotse. Nakita niya nag-uusap ang dalawa. Tumingin pa sa kanya si Martin. Kitang-kita niya ang pagbadahan ng kalungkutan sa mga mata nito. Ngayon pa lang ay pinapayuanan na siya ng balahibo niya kung anong pwede mangyari sa mga susunod na oras. At sa sobrang pag-iisip niya ay hindi na niya namalayan ang pagsakay ni Albert sa kotse. Ready to take off? Sabi nito. Napapitlag siya nang dukwangin siya nito. Ang akala niya ay magnanakaw na naman ito ng halik. Iyon pala ikakabit lang nito ang seatbelt niya. Masyado na yata siyang nasanay sa pagnanakaw nito ng halik. Lagi mo nakakalimutan mag-seatbelt o gusto mo lang lagi akong magkakabit sa'yo? Nanunod yung sabi nito. Napaawang mga labi niya. Hindi no, kapal. Tumawa ito ng malakas. Samantalang sobrang nag-iinit na mga pisngi niya. Maya-maya ay may kinuha ito mula sa likuran. Isang Tupperware. Inabot nito yun sa kanya. For sure hindi ka pa nagbe-breakfast. Kumain ka habang nasa biyahe tayo. Kinilig siya. Binuksan niya ang Tupperware. Sinangag na may kasamang fried egg, ham at bacon ang laman niyon. Napatingin siya rito. Ikaw ang nagluto? Yap, sabi nito saka binuhay ang makina ng kotse. Oh my, mahal na talaga niya si Albert. Hindi ko akalain na may boyfriend ka na pala, iha, sabi ni Mr. Samonte. Inalis ni Ara ang tingin kay Albert na nag-aabalang-abala sa pagkuha ng larawan sa paligid. Hinarap niya ang matanda. Halos parang ama na rin niya ito. Kung nabubuhay pa ang kanyang daddy ay kasing edad na nito yon.
Pasensya na po kung hindi ko nabanggit sa inyo, sagot niya. Nahihiya siya dahil malaki talaga ang concern nito sa kanya. Madalas ito pa nga nagpapaalala sa kanya na pangalagaan niya ang sarili. Mahinang tinapik nito ang balikat niya. It's okay, Iha. I understand. I have known you so for long. Alam ko kung gaano kakalihim pagdating sa sarili mo. Gusto ko lang na malaman mo na masaya ako para sa iyo dahil nararamdaman kong masaya ka. So, siya ba ang dahilan ng pagbabago mo nitong mga nakaraang araw? Tinapunan uli ng tingin ni Albert bago muling bumaling kay Mr. Samonte. Marahang tumango siya. Ngayon lang puli ako naging ganito kasaya. Matapat na sabi niya. Kitang-kita naman, Iha. Patawarin mo ko. Ang plano ko sana i-set up kayo ng pamangkin ko. Masalimuot din kasi ang buhay ng isang yon. Tiningnan nito si Martin na kasalukuyang gumagawa ng plano para sa pagsasaayos ng lugar. Nagbabaka sakali akong baka mahulog ang loob niyo sa isa't isa. Gustong gusto pa kita para sa kanya. Kaya lang hindi naman kita pwedeng diktahan. Lalo pa ngayon na nalaman ko may nobyo ka na. Masyado lang kasi ako nag-aalala para kay Martin. He's not interested in committing to any relationship. Kung alam niyo lang po na isa loob niya. O kaya naman, sa tingin ko parang may hinihintay siya pero hindi ko matukoy kung ano nga ba ang hinihintay niya. Wala akong hiningad kundi ang lumagaya at malagay siya sa tahimik. Siya lang kasi ang kaisa-isang pamangkin ko kaya nais kong lumigaya rin siya. Sana nga'y matagpuan na niya ang babaeng mamahalin niya at magpapaligaya sa kanya. Sana nga po, tanging nasabi niya. Paano, Iha? Kayo nang bahala rito. May kailangan pa akong asikasuhin sa Maynila. Don't work too hard, okay? Sinadya kong habaan ng pagpunta niyo roon dito para kahit papaano'y makapagbakasyon ka sa sandamakmak na trabaho. Be happy. Bumuo kayo ng memories dito ng boyfriend mo. Mukhang nakarinig ako ng wedding bells Ninong ako sa kasal niyo ha? Nag-init ang mga pisngi niya. Naku, malayo pa po yun at hindi pa po talaga namin napapag-usapan ng mga ganyang bagay. Sabi niya, parang malabo naman talaga dahil hindi naman siya ang mahal ni Albert. Hindi nga siya sigurado kung mangyayari yon. And yes, umaasa siya magkakaroon ng katungayan at mararamdaman niya pa rin dito. Hindi masamang mangarap siya sa balang araw na mamahalin din siya ni Albert na tulad ng pagmamahal niya rito. Han! Tawag sa kanya ni Albert. Hawak nito ang DSLR camera nang lingunin niya ito. Give me one sweet smile, honey. 1, 2, 3. Hindi niya alam kung ano ang naging itsura niya sa litratong yon. Pakiramdam niya ay tabing ang ngiti niya. Naiilang naman siyang mag-pose sa harap nito. You really look good together, Iha. Pahabol pang komento ni Mr. Samonte. Nagpaalam na ito sa kanila. Pag-alis nito ay lumapit na sa kanya si Albert. Don't you think it's time for us to have our first picture together? Nakangiting tanong nito. Napaawang ang mga labi niya, lalo siyang hindi nakahuma sa sumunod nitong ginawa. Inilapit nito ang mukha at siniil siya ng halik. Sunod-sunod siyang nakarinig ng tunog ng shutter ng kamera. Hindi na siya nagprotesta pa, parang hindi pa siya nasanay. At mukhang mali pa naging desisyon niyang hindi humiwalay agad dito dahil takot na pamunukso ang inani niya sa binata ng pakawalan nito ang kanyang mga labi. Maganda siguro kung gagawin natin mas romantic ang ambience, sabi ni Ara kay Martin. Tiningnan niya ito at nakita niyang nakatitig lang ito sa kanya. Napalunok siya. Ibinaling niya sa iba ang kanyang paningin upang iwasan na magtama ang kanilang mga mata. Ipinagpatuloy niya ang sinasabi. Ang plano ni Mr. Samonte ay i-design ang lugar na ito para sa mga couples. A place suited for newlyweds. Iyon ang gusto niya mangyari sa lugar na to. Parang maganda nga ang idea ni Tito, pero mas maganda sana kung tayong dalawang unang gagamit ng lugar na to kapag natapos na. Komento nito na ikinamang niya. She cleared her throat. Martin, napag-usapan na natin to. Mahirap tanggapin, Ara. Mahal kita. Sobrang mahal kita. Nakita niya ang sinseridad sa mga sinasabi nito. Pero hindi niya maaaring itolerate yon. Hindi niya ugaling magpaasa ng tao. Bumuntong hininga siya. Martin, may iba na akong mahal.
Ayaw kitang paasahin. Kailangan mo nang tanggapin yun. Ano bang kailangan kong gawin para ako naman ang piliin mo, Ara? Napabuga siya ng hangin. Bahagya siyang nainis dito, ngunit hindi niya ito masisisi. Kahit paano ay alam niyang nararamdaman ito. Masakit nga naman na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Martin, wala kang kailangang gawin. Kung talagang mahal mo ko, you let me go. Pero nagawa ko na yun, Ara. Nilet go na kita dati. At anong napala ko? At ngayong nagkita ulit tayo, ngayon pa ba naman kita isusuko? Napailing siya. Iba ang noon, iba ang ngayon, Martin. Kung dati wala ang ibang involved sa akin, ngayon ay meron na. So please don't make it hard for both of us. At sa ginagawa mo, ikaw lang mas mahihirapan. Sabihin mo, paano ko ba matutuhang tanggalin ka rito sa puso ko? Kahit ba katiting na pagmamahal ay hindi mo kayang ibigay sa akin? Kahit kaunting-kaunti lang. Iminuwestra pa nito sa daliri kung gaano ang kaunti na sinasabi niya. Martin, love me, Ara. Alam kong mahal mo naman ako dati. Dati yun, Martin. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Ano bang mayroon ng Albert na yun na wala ako? Stop this, Martin. Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo dahil minahal ko siya nang walang anumang dahilan. Hindi ba't gano'n naman dapat ang kapag nagmamahal? She paused. Please, Martin, move on with your life. Makakahanap ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo at mamahalin mo rin. Pagkasabi niya niyon ay tinalikuran niya ito. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ay hinablot niya ito ng braso at laking gulat niya nang sinaibsib nito ng halik. Napagpumiglas siya pero masyado itong malakas at habang mas pinipilit pa niyang kumawala ay lalo pa nitong magiging maparasa sa kagustuhan nito. Unti-unti na siya nanghihina. Wala na siyang maisip na paraan upang makawala rito. Ni-reverse niya yon. Hinayaan lang niya ito sa paghalik sa kanya. Baka sakaling sa ganong paraan ay tumigil ito. Pero bago pa man niya mapabago ang isip nito ay isang pangyayaring hindi inaasahan. Anong nangyayari dito? Dumagungdong ang boses ni Albert na nakapagpatigil kay Martin. Oh my God, ani ng isip niya. At sa mga sumunod na nangyari ang lalong nagpahina sa kanya. Mabilis na lumapit si Albert sa kanila. Kinwalyohan niya si Martin, saka inundihan ng malakas na suntok sa kaliwang panga. Walang yaka? Sino ka ba talaga, ha? Muling sinuntok ni Albert sa mukha si Martin. Sa pagkakataong yun ay gumanti na si Martin sa kanya. Nagpalitan sila ng mga suntok. Samantalang isa-isang tabi ay parang tuod na nakatayo si Ara. Nang marahil ay nagbalik na ang huwisyo nito, saka ito pumagitna upang awatin sila ni Martin. Gayunman hindi iyon nakatulong upang mapigilan silang dalawa. Girlfriend ko na siya. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Tama ako sa desisyon kong sumama rito. Wala akong tiwala sa iyo para hayaan makasama mo ang girlfriend ko. At sino ka para halikan siya? Hindi ka man lang nahiya. Nandito lang ang boyfriend niya. Nanggagaliite sa galit na sabi niya. Tama na, pwede ba? Sabay ni Ara at saway niya sa kanila. Hindi pa sanay titigil pero nung makita niyang umiiyak na ito ay doon na siya natauhan. At dahil sa bigla niyang pagtigil ay hindi niya napansin ang paparating na suntok ni Martin sa kanya. Sa lakas ng suntok nito ay natumba siya. Mabilis na dinaluhan siya ni Ara. Martin, bakit mo ginawa yun? Huwag akong sisihin mo rito. Siya ang naunang. Sa kabila ng sakit na natamo ay nagawa pa niya magsalita. What are you trying to imply? Na ako may kasalanan dito? Sino ba itong nanghahalik ng girlfriend na may girlfriend? Kung hindi ka ba naman gago? Sino sa ating dalawang may tuturing na gago, ha? Ni hindi mo nga ako kilala, hindi ba? Sino ka bang talaga? Nagpupuyos ang loob na sabi niya. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Ara sa braso niya at ang pagbulong na pagsambit nito sa pangalan niya. Pero hindi niya yun na isang talita. Kailangan magkaalaman na sila. Pinunasan ni Martin ang mga dugo sa sulok ng labi saka ngumisi na nagpakuyom sa kanyang mga kamay. Bago ka pa pumasok sa buhay ni Ara, mas nauna ako sa'yo. Hindi lang sa pagdating sa buhay niya, kundi pati na rin sa puso niya. Martin, you don't have to say that.
Putol ni Ara sa sinasabi ni Martin. Tiningnan niya ito. Bakit hindi niya kailangan sabihin, Ara? Karapatan kong malaman yon. Nagtaas baba ang dibdib niya sa galit. See? Wala ka palang kaalam-alam, Albert. Nakakaawa ka naman. At sa tingin mo, bakit hindi niya sinabi ang tungkol sa akin, ha? Martin, tama na. Saway ni Ara. Ituloy mo. Kontra naman niya. Ano pa bang dahilan? Mahal pa rin ako ni Ara hanggang ngayon. Enough! Hindi totoo yan. Nang-aarok ang tingin na bumaling siya kay Ara. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya kahit pasabihing ina-expect niya na yon. Tama ang hinala niya na may ugnayan ng mga ito at hindi yun basta-basta. Iyon ba ang dahilan kung bakit tila nag-aalangan pa siya kay Ara? Kaya ba hindi nito maibigay ang buong pagmamahal nito sa kanya ay dahil mahal pa rin nito si Martin? Pakiramdam niya ay nadurog ang puso niya. Wala pa nga siyang gaanong karapatan kay Ara, lalo at nagsisimula pa lamang sila, pero bakit pakiramdam niya ay pinagtaksila na siya nito? Labis na sakit ang naramdaman niya. Parang dinikdik ng pinong-pino ang puso niya. Sige nga, Ara, anong paliwanag ang ibibigay mo kung bakit hindi mo sinasabi yon na boyfriend mo? At saka halata naman na mahal mo pa rin ako. By the way, ang sarap mong humalik. Nanlaki ang mga mata ni Ara. What? Hindi totoo yan. Marahas niyang tumayo. Hindi na niya kinaya ang mga naririnig niya. Sobrang naapektuhan na siya. Magsama kayong dalawa. Tinalikuran niya ang mga ito. Bago siya umalis ay malakas na sinuntok niya ang pinto. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.